Isang napakaliwalas na araw po sa ating lahat. At ngayon ay nandito pa rin tayo sa ating munting farm. Ayan, makita nyo mga farmers ay maganda pa rin naman yung bulas ng ating mga pananim. At the same time ay mag-harvest tayo mga farmers. Ayan, kung makita nyo may nag-harvest dyan. So dyan natin makita mga farmers sa tangkad nitong ating talong. So ayan, ayan nag-harvest yung mga farmers. And then doon pa yung isa. So hopefully matapos natin ng mas maaga mga farmers para ma-deliver din natin ng mas maaga dun sa buyer natin. Bali itong pagpitas natin mga farmers ay pang 5 pitas na natin to. So hopefully mga farmers ay marami pa rin yung ma-harvest kasi naging sunod-sunod dito yung ulan. So simula nung isang araw ay tuloy-tuloy dito yung ulan mga farmers. Kaya kung makikita niyo yung iba nating tanim talong ay natutumba. Yan mga ganito mga farmers. Oh. Yan. Kasi nga hindi kami dito nag-trellis. So yun yung disadvantage nito mga farmers. Yung hindi tayo nakapag-trellis. But then susolusyonan natin yung mga farmers. Ang problema pa kasi natin dito mga farmers, isang pinaka masabi nating kakulangan ay yung manpower. Kasi wala tayong mahanap dito na tao para mag-ayos or sikaso dito sa ating farm. Kasi ngayon mga farmers ay panahon din ito ng aani ng palay. So kung nakikita nyo mga farmers, and doon yung part na doon halos palayan na yan mga farmers. Halos nandyan lahat yung mga tao para mag-harvest ng palay. Kasi season ito lang harvesting ng palay. Kaya ito yung napakahirap para sa atin dito mga farmers na wala tayong mahanap na tao para kahit na nga mag-harvest ay pahirapan pa rin. Hirapan pa rin tayo sa paghahanap ng tao pa kahit sa pag-harvest mga farmers. But then tuloy lang tayo. Kahit na tatlo, 4 lang yung tao natin nag-harvest ay tuloy-tuloy pa rin yung harvest natin mga farmers. Kung hindi man natin ma-deliver maya bukas ng umaga, pwede rin naman mga farmers. Pero mas maganda ma-deliver agad natin para mas magamit natin yung pera. Kasi kailangan natin dito bukas mag-abono mga farmers. So need talaga natin na mag-abono dito bukas. Ayan mga farmers, ito yung ito yung problema natin dito. Ito dapat mapatayo natin itong mga farmers. Ayan. Kasi tinumba na ng hangin saka ulan. Kasi malambot itong part na lupa nito mga farmers kasi mabuhangin nga. So napakalambot niya. Kaya yun napakaraming nasira. Natumba lang naman siya mga farmers, natutumba lang pero nandyan pa rin yung mga bunga at saka bulaklak niya. Ayan, makita nyo ito na mga farmers. Pag mapatayo pa natin wala na, bali na, naputol na. Ayan, pakahirap mga farmers. Ito yung problema natin ngayon. Doon na hindi na nga natin naging problema yung insekto. And then napakaganda pa ng bulas ng mga bunga, ang bulaklak. Napakaganda ng pinapakitang pagbulaklak nitong ating tanim ay ito yung naging problema natin.
hindi tayo nag-trellis. Sige lang mga farmers, susolusyonan natin balang araw to, susunod na araw, kasi kailangan pa natin maghanap ng tao para magtrabaho dito. Kasi kung asahan natin lang yung talagang katulong, yung steady dito na tao natin, yung tito, kaya hindi niya to makakaya mag-isa. Kaya kinakailangan talaga natin ng tawag dito ng manpower para matapos itong trabaho dito. So yan, kung makita nyo mga farmers, kahit yun na nakatumba na siya, napakarami pa rin bulaklak. Yan. Sabi ko nga, sunod-sunod kasi yung ulan dito. Yan mga farmers, natumba na. So kaya pa yan pag mapatauhan natin, makaya pa yan mapatayo. So mababalik pa yan sa normal niya mga farmers, mga ganito. May tatayo pa natin yan. So yan o, nakita nyo, natumba na. Then after nito mga farmers ay after natin mag-harvest ay susubukan natin yung bago nating nabili na tawag dito insecticide sa foliar. So ipapakilala ko rin sa inyo yun sa mga susunod na video mga farmers, kasi hindi ko nadala dito sa farm ngayon kasi bukas pa nga natin yung gagamitin. So kanina lang kasi dumating yung online ko kasi nabili yun mga farmers. Kaya kanina ko lang nakuha through LBC o COP or cash on pick up. Kaya hindi ko nadala dito. Ay sabi ko nga bukas pa natin yung gagamitin mga farmers. Maka saan ko lang dito malagay. Ayun, pero pakikilala ko pa rin sa inyo yan mga farmers na kung ano yung gagamitin natin dito na foliar tsaka insecticide. Sabi ko nang nakaraan hindi kami nakapag-spray, but then itong last na harvest ay nag-spray kami ng Biotonic tsaka Bio-Optimax. Ayan, mukhang gumanda naman yung resulta. Konti na lang yung white flies. Ayan. So dapat talaga mga farmers ay sunod-sunod yung pag-apply natin din ng ng pesticide, kasi sabi ko nga malawakan kasi to, hindi natin ito makontrol ng mas maaga ay sayang rin itong tanim natin o may kalakihan kasi yung ginasto natin dito. Kaya sisikapin din natin na mapaganda para mapaganda rin yung kita natin mga farmers. Ayun, at bukas ng umaga ay mag-abono rin tayo. So gamitin natin abono ay complete fertilizer and then yung 0060 lang para may makain sila mga farmers. So i-update namin kayo mamaya mga farmers kung kung gaano karami yung yung na-harvest namin ngayong 5th harvest. Hopefully mas dumami pa siya. Sinong nakaraan is 333. So hopefully ngayon mga farmers ay madagdagan. Alam ko sa pakaramdam ko parami na to ng parami mga farmers hanggang sa mga susunod pa na na harvest. Kaya i-update namin kayo every harvest para malaman nyo rin kung totoo nga na kumikita dito sa pagtatalong. Dahil kung hindi naman tayo kikita ay sayang lang rin yung effort natin, sayang rin yung gastos natin. Kung may mga meron dyan na tawag dito nagbabalak mag talungan, so dito makikita nyo mga farmers kung kikita nga ba talaga itong tatanim o ng talong or any vegetables. So ito yung magiging guide yung mga farmers, hopefully makatulong. So i-update lang namin kayo mamaya mga farmers kung gaano karami yung harvest namin. And then sa mga susunod pa na harvest ay i-update namin kayo. So stay tuned lang mga farmers, at mamaya ay
update namin kayo hanggang doon sa pag-deliver. So ayun mga ka-farmers, at na-deliver na nga lahat yung yung talong natin dun sa buyer. Baka nagtataka kayo kasi hindi na tayo doon nag-video kasi may ginawa tayo mga ka-farmers na pinatayo natin yung mga natumba na mga na tawag dito na talong. So hinintay na natin yung pera at saka resibo kung ilang kilo lahat at kung magkano yung kuha nila. So ito mga farmers yung bali lahat na na kinita natin. So 315 kilos lahat yung na-harvest natin na dineliver doon sa buyer. 315 kilos times 35, so 11,025 lahat yung kinita natin doon sa isang buyer pa lang yung mga farmers, kasi meron nang kumuha ng nauna na 50 kilos. Isang buyer din yung mga farmers na una, pinuntahan tayo dito sa saka sila na rin yung pumili. So yun yung maganda mga farmers, yung mga buyer na yung pupunta dito sa atin, saka sila rin yung pumili ng kanilang gusto. Sila yung nag-sizing. And then baka nagtataka kayo mga farmers kasi bumaba ng konti yung yun nga, baka nagtataka kayo mga farmers dahil kumunti ng kumunti yung harvest natin kasi naka-harvest tayo dito ng 380. So yung lahat ng kabuuan natin kahapon ay 375 lang na harvest natin. So bumaba tayo ng konti mga farmers dahil nga nag-adjust tayo sa araw. Instead na 4 days, every 4 days yung pag-harvest natin ay ginawa nating 3 days lang. Kaya ma-adjust tayo. Yung mga kukunin natin na ang tama na pwede nang harvestin, ayun na lang yung kinuha na lang natin mga farmers. So bumaba tayo ng konti, but makakaasa rin tayo sa next natin harvest na tataas pa yan ng konti mga farmers, kasi in-adjust nga natin yung araw ng pag-harvest natin. So basically dapat ngayon pa lang tayo mag-harvest, pero hinarvest na natin kahapon para by Friday, anong araw ngayon, Miyerkules, Huwebes, then Friday mag-harvest ulit tayo mga farmers. Yun, and then Monday na ulit. So every 3 days tayo harvest mga farmers, kasi sabi ng buyer natin para sunod-sunod na yung mabilis, kasi mabilis din yung pag nila dispose nila mga farmers yung pagbibenta nila. So para mabilisan din yung dala natin dun sa kanila. So, every 3 days deliver tayo. Ayun yung pinapasalamat natin mga farmers dahil wala tayong naging problema dito sa buyer. Kasi may kinukuha lahat agad. So yun mga farmers, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta dito sa ating munting channel. And then paki-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe, and then paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo lagi sa aming YouTube videos, and then paki-share and like na rin mga farmers. So maraming salamat po, and then happy farming mga farmers.